Ang reading mo, Gemini. Welcome back to our channel na may nasa mabuti kayong kalagayan for watching the channel. This sa general reading, kayo nang bahalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, Queen of Wands. I feel like yung energy mo nasa-sense ko na andun yung mga bagay na pinapangarap mong matupad pagdating dun sa passion mo. Nagkakaroon na din ng magandang pasok sa'yo nung mga situation. Nakikita ko na nagiging okay ka na, naghihil ka na dun sa mga nangyari sa nakaraan. Ang mensahe ng card mo, may mga plano ka na gawin para sa pangarap mo, sa kinabukasan mo, sa future mo. Sa movie, pwedeng may travel. Nakikita ko dito na gagawin mo lahat ng makakaya mo. Ikaw yung tipo ng tao na pag gusto mo, gagawin mo yung paraan na alam mo para makuha mo yun. May mga bagay ka dito na iniisip na goal na makuha. Some of you feel contented, happy, kasi may freedom na. Kumbaga, para sa'yo dati, hindi mo yun nararamdaman. Ngayon, malaya ka na nagagawa mo yung mga gusto mo. May magandang balita na darating. Some of you, may mga bagay ka dito na pinag-iisipan na gusto mong simulan na project. Or pwedeng passion. Kakaroon ng pagkikita, pag-uusap. Some of you, pwedeng celebration. Andun yung marami kang nalaman. Sobrang bigat para sa'yo. Kaya ginawan mo ng paraan para matapos yun. Yung paghihirap na yun. Some of you, marami kang responsibilidad na iniisip ngayon na kailangan mong punuan. Sobra yung sadness sa puso mo nung nangyari to. Iniiyak mo, ginawa mo lahat para maialis yung sarili mo doon. Pero sobrang sakit. Someone wants to talk to you. Andun yung gusto niyang linawin yung mga nangyari, laruhin. May mga bagay siyang gustong sabihin. Some of you, pwedeng ikaw to na may mga gusto ka dito na malaman at malinawan kung ano yung other side ng story. Clarify natin ang Two of Wands, Queen of Cups, and King of Swords. Right now, this person, umiiyak pa siya. Nasasaktan din siya. At may mga plano siyang gawin. Pwedeng nasa malayo tong tao na to or ikaw. Pwedeng meron dito kasing travel. Clarify natin ang Nine of Pentacles, the Devil, and the Hangman. You feel stuck dun sa isang sitwasyon sa buhay mo and you feel connected pa rin dun sa mga nangyari sa past. Pero andun yung freedom mo na. Nakalaya ka na dun sa mga pinagdaanan mo na yun. Sobrang hirap para sa'yo. Clarify natin ang Three of Cups, Four of Cups, and the Sun. Andun yung may offer na darating para sa'yo. Magiging masaya ka. I-enjoy mo yun. At the same time, magkakaroon ng pag-aayos. Pag-uusap. Clarify natin ng Three of Swords. Page of Pentacles and Magician. May mga plano ka ngayon na gusto mong bigyan ng attention mo na yung iyong pera, yung hanap buhay,
At gagawin mo yung lahat ng paraan para makalimutan tong pain na to. Try natin ang The Magician. Nine of Swords and Page of Wands. Nakikita ko na may mga bagay ka dito na nagpapalungkot sa isipan mo, sa damdamin mo. And gagawin mo yung lahat ng paraan para maialis mo yung sarili mo doon. May mga gusto kang simulan dito at pinag-iisipan mo yun ng malalim. Tarapay natin ang Page of Wands. Four of Wands and the Tower. Nagkaroon ng end doon sa situation na yun, naghiwalay. Some of you, pwedeng may marriage na involved. And may new beginning dito na papasok. Which is magkakaroon ng reunion. May mga mangyayari dito na unexpected para sa'yo. Kasi may balita ka ditong marireceive. Clarify natin ang Ten of Wands. Ten of Swords and Eight of Swords. Nahihirapan kang ialis yung sarili mo doon sa sitwasyon na nangyari sa past kasi you feel trapped doon and gusto mo nang tapusin yun kasi you feel burnout and stress, napagod ka na, kaya para sa'yo kailangan ng i-end yun. Clarify natin Knight of Swords, Three of Pentacles and Two of Wands. Iniisip niyang makipag-usap, ayusin yung mga nangyari. Pinaplano niya kung paano yung way na approach na gagawin niya towards you para maging okay at maibuild uli yung relationship. Alam mo natin ka naman sa ng yung babae. Let your past go. The burden of carting your past around has made you weary, dear one. It's time to set aside the burden down. Keep only the lessons and the love and leave everything else behind. You don't want it or need it and it's now gone. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung mga nangyari sa nakaraan, kailangan mo na yun na kalimutan, iwanan mo na yun, iwaksin mo na yun. Kasi it will more burden pa para sa'yo to bring that kind of situation para sa future mo or sa present mo. Mas nabablock niya kung ano yung mga dumarating sa buhay mo na blessing or something na ikakasaya ng puso mo. Basta isipin mo lang palagi yung mga positibo na gusto mong mangyari sa buhay mo at magdasal lang palagi. Gawin mo lang yung makakaya mo, sipagan lang para matupad mo pa yung mga pangarap mo. Basta isipin mo lang palagi kung ano yung mga bagay na natutunan mo, yung dalin mo sa future mo, sa present mo, pwedeng makatulong yun sa mga darating na pagdadaanan mo sa buhay. Kasi may mga bagay na binibigay sa atin para mayroon tayong matutunan doon. Para mag-improve tayo, mag-grow tayo as a person, as an individual. Yung mga pagsubok na yan, malaki yung nagiging ambag nun na experience para sa atin, para matupad natin kung ano yung mga pangarap natin sa buhay. Kasi minsan iyon yung nagpupush para makamit mo yung goal mo. Dahil kung hindi ka masasaktan, hindi ka matututo, wala kang added na experience para sa'yo na mag-grow as a person. Mas malaki yung nagiging tulong nun kumbaga sa nararamdaman natin. Malaki yung nagiging ambag nun sa isipan natin, sa feelings natin, sa mga nangyari sa buhay natin. Yung impact na binibigay nun or nangyayari dun sa sitwasyon, mas nagiging matapang ka na harapin yung mga pagsubok dahil alam mo na i-handle ngayon yung sarili mo.
mas matatag ka na. Basta isipin mo lang na andyan palagi ang Diyos Ama sa tabi mo para tulungan ka, gabayan ka. At itong yung reading, Gemini, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.